Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na mabuti. God is good and all the time. Amen. Sapagkat isa sa dahilan kung bakit po tayo nagbibigay ng papurit pasasalamat dahil mabuti ang ating Diyos. Amen. Amen. At salamat po sapagkat patuloy pa rin po ang paating pong pagdalo sa gawain ng ating Diyos na buhay. At gaya nga po ng ating laging sinasabi, ang Diyos natin ay tumutugon sa ating mga dasal. Amen po ba? Kaya kung siya po'y tumutugon, huwag nating sayangin ang Wednesday natin. Attend our midweek service. Amen po ba? Amen. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Before that, let me just give you some few reminders. Una po sa lahat, please silence your phone to avoid distraction, and thank you also for not using your phone during the worship service. Also, next, get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng salita ng Diyos. May dala po ba kayo? Yan, salamat po sa mga magsusulat. Also, don't forget to invest and invite, bring a family or friends to church. So, dito po yung pinakamagandang investment natin sapagkat sa Lord po tayo nagbibigay ng investment. Also, don't forget to watch our online broadcast. Our online worship service is every Wednesday, kagaya po ngayon, 6 p.m. And every Sunday naman po is 8 in the morning. Also, additional announcement. So, on Friday na po, ang ating Care Leaders Team Building and Meeting Conference 2024. Amen. It is regarding our 9th anniversary planning para po mapagandaan po natin ang atin pong nalalapit na 9th anniversary. Yan. Ito po ay gaganapin sa Casa Claudia Private Resort sa Santa Rita, Giginto, Bulacan. So, available po ba yung mga care leaders? Amen. So, I think this will be the last day to have a head count, no? Para po makasama po kayo sa atin pong nalalapit na Care Leaders Team Building and Meeting Conference. Are you excited? Amen. Kasi first time po natin tong gagawin. So, let's make history of our church, OCW MMI Pampanga. Alright. So, handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Kung handa na po tayo, ay sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po mga kapatid? Sapagkat pag sinasabi natin ito, it is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed. Dahil po kanino? Dahil sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay. Magpapalit ba ako, Mike? Hindi na. Ito na lang blue. Thank you. Sound check. Ayan. So tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaral. We're still under the series entitled Charis. Sabi nga natin ulit, Charis. Thank you po. It is the gift of favor for everyday life, part number 7. No? Ito po ang pinakagusto ng maraming tao, yung pabor. No? Pag napapaboran tayo, syempre, lagi tayong nakakatanggap at lagi tayong nalalapit sa mga nagbibigay sa atin. Amen po mga kapatid. Although we don't deserve it. And brothers and sisters, whether you like it or not, God wants to gives us the gift of favor, and that is charis. Kailan? Every day. Sabihin sa katabi, every day. Yan, araw-araw po yan. Now, ang tanong ay, Pastor, gaano ba kadami ang pabor na pinag-uusapan natin dito? So, marami po ba o kakonti? Marami at napakarami. John 1:16, sabi po rito, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. No? So, yung word na fullness po, sa Tagalog niyan ay todo-todo na. Tama? Sa ibang salita ay napakarami, napakayaman, napakadaming biyaya at blessing ang kaya niyang ibigay sa mga anak niya. Amen mga kapatid? At sa Amplified Version, nasa baba niyan, for out of His fullness or abundance, we have all received one grace or charis after another,
and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor. And also gifts, hip or stack, patong-patong, gift upon gift. No? Nakita niyo po yan? May regalo na halos patong-patong na at hindi maubos-ubos. Ganyan magbigay ng pabor ang ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen. Also, the Greek word of the word grace is, ano po yon? Charis. Tama po? Ang grace ay may kahulugan na charis in Greek word, and it means grace, favor, acceptable, goodwill, loving kindness, benefit, gift, ano pa? To be full of joy, happiness, or pleasure. Literally, it is a generous gift or gift of God's favor. Actually, na-discuss ko na po sa inyo to. Pero this time, gusto ko namang bigyan diin yung word na generous gift. Sabi nga natin, generous gift. Yan, no? Ibig sabihin po, kapag nasa iyo ang pabor ng isang tao o kaya ng Diyos, lagi siyang nagbibigay ng regalo. Tama mga kapatid? Tama po ba? Kasi part ng benefits ng charis or favor are the generous gift. Tama po? Kaya ito po ang gustong maranasan ng Diyos sa atin na kaya pala lagi ako nakakatanggap even though I don't deserve, because God has generous gift for each and every one of us. Amen po ba? Sabi nga ng Lamentations 3:23, wala dyan, the steadfast love of the Lord, they are new every morning, bago bawat araw. Amen po ba? Kaya lahat ng pagpapala at pabor ng Diyos na binibigay sa atin ay laging bago at sariwa. Amen po ba mga kapatid? Amen. Now, let's continue. Kagaya po ng aking iniwan na tanong last time, let's talk about the old, next po, the old and new covenant. Sabi nga natin, covenants. And what is the connection of covenants with righteousness? At mamaya rin po, next po, pag-uusapan din natin ang what is the new covenant. Sabi nga natin, new covenant. Yan. So ano bang napaka-special dito po sa tinatawag na new covenant? No? Ang highlight po natin dito sa new covenant, para ma-excite lang kayo, ayan, nasa baba po niya. Sabi dyan, under the new covenant or grace, even the worst can be saved. Wow, that's a good news. Amen po ba? Kahit pinaka masaklap at masama ka pang tao, kaya kang iligtas ng biyaya ng Diyos. Can I hear amen? So saan ka pa? Ganito kagandang pangako ng Diyos sa lahat ng nasa ilalim ng biyaya. So mahaba po ang paksa na ito, kaya po sit back, relax, and enjoy God's favor. Are you ready? Amen. Kanina inawit natin, no, pangako mo, no? Pangako mo ay sapat magpakailanman. Anong pangako niya? Ako ay di iiwan. Ano pa? O pababayaan man. Pangako nyo sa akin, panghahawakan. Inawit mo ba yun kanina? Amen. Kung yun ang iyong inawit, kapatid, ito po ay nagbabadya ng pangako ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak na naniniwala sa Kanya. Amen? And last time, sinagot natin ang tanong na ito. Next po, what gave us the right to God's gift of favor or charis? Ano nga po bang nagbigay nito? Next po, ang answer natin, the righteousness of Christ gave us the right to God's gift of favor. No? So, mga kapatid, lagi ko po ulitin, isa sa paraan para paboran ka ng Diyos, dapat matuwid ka. You are righteous. Dapat ay mabait ka. Mabait ka ba? Amen? At dapat consistent na mabait ka para laging tuloy-tuloy at permanente ang pabor ng Diyos sa atin. Can I hear amen? Now, take note po, sa tao, ang madalas po na nakakatanggap ng pabor ay yung mga matutuwid, kagaya po ng mga anak na mababait o kapatiran na mababait. Tama ba mga kapatid? Kasi ang sarap i-bless ng isang tao kapag siya po ay masipag at mabait. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Pero sa Diyos ganito, wala siyang paborito. Sabi sa katabi, wala siyang paborito.
lahat ng anak ng Diyos, paborito ng Diyos. Kaya pag humingi tayo sa Diyos, hindi tayo mapapahiya at bibigyan niya tayo ng maraming pagpapala. Can I hear amen? So, make no mistake. Sabi diyan, God has no favorites. Sabi ng Romans chapter 2 verse 11. Sabi diyan, for God does not show favoritism. Sa Century International Version, God doesn't have any favorites. Sa Good News Bible, for God judges anyone by the same standard. And sa New King James, there is no partiality with God. Kaya po, ang Diyos mahilig magbigay ng pabor at lahat ito ay para sa lahat. Wala siyang pinipili. Ito po ay para sa lahat ng gusto na tumanggap ng pabor. Pumalakpak nga po ang lahat ng gusto na tumanggap ng pabor ng Diyos. Amen po ba? Sabi pa po ng James 4:6, but He gives us more grace. Look at that. There's more. More grace carries. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. No? Napakayaman ng biyaya ng Diyos para sa mga naghahanap nito at naghahangad nito. Can I hear amen? Amen. Now, if you want that, then you can receive the God's gift of favor or charis. Now, let's move on. Ano po ang sagot natin sa tanong na ito? What is covenant? Amen? Ano nga po ba ang covenant? Ang Tagalog po ng covenant ay, sino nakakalam? Kasunduan. Yan, di ba? Ito po ay parang tipanan, no? Kasunduan. And our answer for that, let me just give you a brief answer. Covenant is ano daw? A binding agreement. Ano pa? A contract or a compact. Pag sinabing compact, formal agreement po yan ng dalawang tao o dalawang partido. Halimbawa po yung mga katipunero, di ba? Nagkaroon sila ng blood compact, no? Nagkaroon sila ng kasunduan gamit ang kanilang pagsugat at paglalagay ng dugo. What else? A treaty, pledge, or ano yung naka-highlight? Promises. Yung pala. Pag sinabing covenant, it means promises or pangako ng Diyos para sa kanyang mga anak. Can you hear amen? At lagi nating tandaan, kapag ang Diyos ang nangako, hinding-hindi napapako. Tinutupad ba ng Diyos ang kanyang mga pangako? Yes. Sabi ng Numbers 23:19-20, let me just build a foundation on this one. Numbers 23:19. God is not a man, hindi siya tao, that He should lie, na nagsisinungaling. He is not a human, that He should change His mind. Hindi nagbabago ang kanyang isip. Has He ever spoken and failed to act? May sinabi ba siya at di niya ginawa? Has He ever promised and not carried it through? Nangako ba siya at hindi niya tinupad? 20, I receive a command to bless. He has blessed. He has blessed. And I, si Balaam po. Sino si Balaam? Isang tao at isang propeta ng Diyos. Sabi niya, He has blessed. I cannot reverse it. Nakuha niyo yung mga kapatid? Nakuha niyo po ba? Kaya pag ang Diyos ang nangako ng pagpapala, pag nangako siya ng kagalingan, nangako siya ng magandang buhay, nangako siya na makakatapos ka ng pag-aaral, nangako siya ng proteksyon at kaligtasan. Ang sabi ng verse, kahit sino mang tao, hindi ito kayang pigilan. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Kesyo propeta man yan, kesyo pastor man yan, maski nga sabi nila mangkukulam, mambabarang o manghuhula, sabihin hindi ka makakatapos. Brothers and sisters, pag pinanghawakan mo ang pangako ng Diyos, walang sino mang tao ang kayang bumali ng pangako ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Kahit pa yung mga inggit sa iyo, di ba may mga nainggit sa atin minsan? Sabi niya, walang mararating yan. Tama? Maghihirap yan. Bababaon yan sa utang. Babagsak din yan. Well, brothers and sisters, napakalinaw ng pangako. When God has promised, He carried it through. When He has blessed, no one can reverse it. Can you hear amen? Amen. Palapakan natin ang ating Diyos. Ikaw ba'y pinagpala na ng Diyos?
Amen. Walang sino man ang makakabawi nito sa iyo. Take note, tandaan po natin ito. Next, bakit? Because God, next po, God does not lie. Everybody sa nakakita, God does not lie, will not lie, and cannot lie about His promises. Tama mga kapatid? Ang Diyos hindi nagsisinungaling, hindi magsisinungaling, at hindi niya kayang magsinungaling. Kinarinig niyo, amen? Hindi kagaya ng mga tao. Kaya kung ganyan ang ugali ng Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako. Shout amen. Amen. Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Ano ngayon? Sabi ng iba, Pastor, sabi ng Diyos ganito sa akin, pero bakit hindi pa rin natutupad? Well, brothers and sisters, kahit hindi pa sinagot ng Diyos ang mga dasal mo, hindi pa yun ang ending. Sabi sa katabi, hindi pa yun ang ending. Ang ending ng lahat ng pagtupad ng pangako ng Diyos ay sa kanyang muling pagbabalik at pag-uwi natin sa langit. Amen? Now, kung pupunta ka sa langit, makakaasa ka. Hindi man nangyari dito sa lupa ang mga pangako na yan, ibibigay niya, tutuparin niya pagkasama na natin ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Kasi nga, sabi po ng Ecclesiastes 3:11, wala dyan, from here to eternity. No? Dito hanggang sa panghabang buhay. Now, saan ka pupunta sa panghabang buhay mo? Sa langit ba o sa kabila? Saan po? Sino po ang pupunta sa langit? Kung doon ka pupunta sa langit, umasa ka. Lahat ng pangako ng Diyos ay ibibigay niya sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Now, there are 7 covenants in the Bible. I just gave it to you very quickly. Number 1 is, ano po yan? Edenic, at the Garden of Eden. May pangako siya ron. Ano pa? Adamic. May pangako siya kay Adan at kay Eva. 3, Noahic. May pangako siya kay Noah. Number 4 is Abrahamic. Kanino siya nangako? Kay Abraham. Number 5, Mosaic. Kanino naman? Moses. Very good. Davidic, 6, kay Haring David. Now, yung 1 to 6, ito po ay Old Covenant. Sabi nga natin, old. Luma, no? Matanda na. Yung number 7 is kaisa-isa po yan. The new. Ano po yan? Messianic. Sino po yung Messiah? Si Kristo. Siya ang Mesias. And that is the covenant blood of Jesus Christ. Dahil sa kanyang dugo, kaya nagkaroon ng pangako sa lahat ng naniniwala kay Kristo. Amen? No. So we call it, next po, Old Covenant. And the Old Covenant is about the law, ng mga batas ng Diyos. At yung kabila naman is the New Covenant, about the grace of God. Now, tignan nyo yung dalawa. Malaki po ang pagkakaiba po niyan. Amen? Ang Old Covenant ay tungkol sa mga batas na dapat sundin, at sa bagong kasunduan or New Covenant, it is about the grace or biyaya ng Diyos na buhay. Now, next po. Kung titingnan nyo po yan, malaki po ang role ng New Covenant sa righteousness o katuwiran ng mga tao sa harap ng Diyos. Bakit? Yung una po, the Old Covenant is the first covenant. And makukuha mo ang yung righteousness or katuwiran kapag sumunod ka sa law or batas. Now, pag mabait ka, papaboran ka ng Diyos. Ganun po yun. And what else? Condemnation. Pag mayroong condemnation, may disapproval, displeasure, annoyance, or irritation. Halimbawa, mabait ka ngayon, pinaboran ka. Hindi ka mabait nung susunod na mga araw. Hindi ka na bibigyan na ulit. So, ang tawag doon, condemnation. Naiirita na sa'yo. O, nandito ka na naman. Nung nakaraan nga, wala ka eh. Diba? O, humihingi ka na naman. Kahapon lang, humingi ka. So, there is a condemnation kasi dapat meron kang requirements na masunod. Can you amen? Pero nakakapagod yun. Sabi sa katabi, nakakapagod yun. Etong mas maganda yung pangalawa, the New Covenant. It means the righteousness can be gained by Christ sa kanyang biyaya or grace. Can you amen? And it means reconciliation. Kanina, condemnation. Ito po, reconciliation. Ibig sabihin, merong pagkakaayos. Sapagkat dati ang tao at ang Diyos ay magkaaway. Maliwanag po yan, mga kapatid?
So there is a settlement, understanding, nauunawaan mo. Humingi na siya ngayon, hingi ka ulit? Sige na nga, naintindihan. Because there is a reconciliation. What else? Resolution, compromise, or reunion. No, nakita nyo yung word na compromise? Alam mo yung, hindi ka naman dapat bigyan, lahat na kayo pinigyan eh. Pero ito na naman yung isa, bumabalik na naman siya. Sabi niya, pahingi ulit. Dapat di na kita bibigyan eh. Pero dahil mayroong compromise, total, anak naman kita, wag mo na lang ipagsabi. No? Bibigyan ka ulit ng Diyos, pero ang totoo, bibigyan lahat ng Diyos, ang lahat ng kanyang anak, kasi paborito tayo ng ating Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you with me, mga kapatid? So, ang laki po ng pagkakaiba niyan. Yung una, syempre, luma, at yung pangalawa ay bago. Ano po ang gusto niyo? Luma o bago? Sa tinapay na lang, anong gusto niyo? Luma o bago? Sa sasakyan, gusto niyo luma o bago? Sa bahay, luma o bago? Sa pera, malutong o luma? Malutong. Marunong naman pala kayong pumili. Amen? So, ang piliin natin is the new covenant. Ano po ang sabi ng Bible? 2 Corinthians 5:21. Are you learning so far? Tingnan niyo po. God made Him, si Kristo, who had no sin, wala siyang kasalanan, to be sin for us. Naging kasalanan para sa atin. Bakit? So that in Him, Christ, we might become the righteousness of God. Nakita niyo yan? Dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng katuwiran sa Diyos. Can you amen? Kaya pag tumawag ka sa Kanya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, wow, intro ka agad, pangalan ni Jesus. Kaya didingin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Amen, mga kapatid? Tingnan nyo pa to, John 1:17, for the law. Anong tinutukoy? For the law or old covenant was given through, kanino? Moses, Mosaic covenant. Grace or the new covenant and truth came, kanino? Through Jesus Christ. Nakita nyo po yan? Dito pa malinaw na pinapakita ni John ang pagkakaiba ng batas or law at ng biyaya. Yung batas, si Moses, tao po siya. Nagkakamali ba si Moses? Amen? Nagagalit ba si Moses? O kaya minsan, pag nagalit ang high priest, hindi na nadidinig ng Diyos ang kanilang mga dasal. Pero tingnan nyo po, grace and truth came through Jesus Christ. Brad, balik mo nga yung verse kanina. God made Him, Christ, who had no sin. Nakita niyo mga kapatid? Si Kristo, walang kasalanan, walang bahid ng kasalanan. Kaya pag siya ang humingi ng tawad in behalf of our side, lagi tayong patatawarin ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos. And Moses vividly explained in details how to find favor in God's sight. This is in the Old Testament. Tingnan niyo po kung anong ginagawa nila noon sa lumang tipan. Exodus 33 verse 13. Please read along with me sa nakakita. If you are pleased with me, sino nagsasalita? Si Moses. Teach me your ways. Sabi niya, Diyos, kung natutuwa ka sa akin, if you're pleased with me, teach me your ways. Ano po yun? Yung mga Bible's promises, commands, and teaching. Bakit niya gustong malaman ng mga turo ng Diyos? So that I may know you. No? Gusto niyang makilala ang Diyos na buhay. And continue to find favor with you. Tingnan niyo po yun. Para makilala kita, Diyos, at para tuloy-tuloy ang pabor sa aking buhay. And remember that this nation is your people. After all, Lord, anak mo naman kami. Kinari, amen? Pero titingnan nyo po yan, ang daming dapat gawin para paboran ka ng Diyos. Kinari, amen? Amen po ba? At alam na alam ni Moses ito. Bakit? Alam niya na dapat sumunod ka muna sa mga pangako ng Diyos. Tama? Dapat sumunod ka muna sa mga utos ng Diyos. Tama? At dapat sumunod ka sa mga katuruan ng Diyos bago ka paboran. Tama ba mga kapatid? Kaya anong nangyari? Alam na alam ni Moses at ito ang kanyang itinuturo sa kanyang kongregasyon. Kaya tingnan niyo po nangyari. Hindi malunok ng mga Israelita, hindi malunok ng mga Hudyo ang grace o biyaya.
Sabi nila, biyaya lang, ligtas na? No way! Sapagkat sinabi sa amin na para maligtas ka, para paborang ka, ay sangkatutak na sandamakmak na alay ang gagawin mo para paborang ka ng Diyos. You see that, mga kapatid? Can I hear amen? Kaya nakita niya, napakahirap para sa atin. Kung gusto mo na paboran ka in the old covenant, pagtatrabahuhan mo ito. Sabihin sa katabi, pagtatrabahuhan mo. Ang tanong ay, mabait ka ba? Sino sa inyong mabait? Sino ang perfect? Taas nga ang kamay, wala po. Can I hear amen? Kaya wala talaga consistently and permanently ang pwedeng tumanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Can I hear amen? If you see this idea, ang ganitong sistema o kasunduan, hindi maganda. Sabi sa katabi, hindi maganda. Kasi hindi pabor sa tao. Tama po mga kapatid? Tama po ba? Dahil ang tao lalong mababaon sa kasalanan niya sa Diyos. Tama mga kapatid? Nagkasala siya ngayon, humingi ng tawad. Mamaya ulit, 10 kasalanan naman ang ginawa. Oh, anong mangyayari? Hindi na siya makakabayad ng utang kahit kailanman. Kaya anong pilit man ng tao na magpakabait, magpakabuti, kahit gumawa siya ng gumawa ng matuwid na mga bagay, anong mangyayari sa tao? Babalik at babalik pa rin siya sa kasalanan. Can I amen? Amen po mga kapatid? So, nagkakasala pa rin po ba tayo kahit Kristiyano na tayo? Yes. Pero alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay, ano raw? Kamatayan. Kaya kung wala po si Kristo na laging nagpapatawad sa atin, wala ni isa man ang pupunta sa langit. Wala ni isa man ang tatanggap na pabor ng Diyos. Can I amen? Buti na lang nandyan sa ating Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Are you with me mga kapatid? Amen. Now, let's answer so we can have an idea. What is the old covenant? Sabi nga natin, old covenant. No? Ano yung luma? Ano yung matandang kasunduan? Sabi po ng Hebrews 8:13, sabi diyan, in that he says, a new covenant, he made the first, the old covenant, obsolete. Sabi nga natin, obsolete. Now, what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. No? Yung nauna, the first, the old covenant, sabi ng nagsulat ng Hebreo, it's obsolete. Alam natin yon, di ba? Sa mga computer parts, sa mga sasakyan, pag sinabi lang, sir, wala na yan, obsolete na yan. Hindi mo na yan mabibili sa kung saan-saan lamang. Swerte mo pag may nahanap ka. Tama, mga kapatid? Obsolete, growing old, and vanishes away. Mas maganda po ang salin ng King James. Next po, sabi diyan, in that he saith, a new covenant. He had made the first, old, matanda, or luma. Now, that which is decayed and waxed old is ready to vanish away. Nakita niyo ba yung mga salitang yon? Decayed. No? Sabi nga natin, decayed. Waxed old. Yan, mga old English kasi yan. Vanish away. Sabi natin, vanish away. Very good. Now, let's dig deeper on those words para mas maintindihan natin. Ang Greek word ng salitang decayed, next po, is palaiyoo. Sabi nga natin, palaiyoo. Yan. Anong ibig sabihin? Nandyan, obsolete, worn out, no? Or out of date, no? Outdated na, luma na siya. Tandaan nyo po yan. Ano naman ang Greek word ng salitang wax old? Next po. Wax old means, ano po yan? Geiras. Sabi nga natin, geiras. Yan. Geiras, which means old age or to grow old. No? Geirasko. No? Ibig sabihin po nito ay matanda na o tumatanda na siya. Another one is vanishes away. Ano po yung Hebrew word, Greek word ng vanishes away? It means aphanesmus. Sabi nga natin, aphanesmus. Very good. Anong ibig sabihin? Disappearance or destruction. Nasira na. Kaya tingnan nyo po kung ang old covenant ay obsolete na, decayed, wax old, and vanishes away,
Na-capture po ng New Living Translation ang pinakakahulugan nito. Basahin ulit natin. Hebrews chapter 8 verse 13 sa New NLT. Tingnan niyo po. When God speaks of a new covenant, it means He has made the first one, ano yon, yung old covenant, ano yon, obsolete. It is now, out of date, and it will soon disappear. Apanesmus. Masisira na, mawawala na ito. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya kung itong kalagayan ng lumang kasunduan, hindi na ito magtatagal at buti na lamang sapagkat ito'y mabuting balita kasi mababawasan na ang pabigat, mababawasan ang pahirap sa mga tao. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Now, the question is this. Next po. Why is there a need for a new covenant? No? Pag luma ng iyong sapatos, kailangan mo ba ng bago? Luma ng sapatos, nakabuka na. Kailangan ba ng bago? Yes. Pag luma ang pantalon mo sa eskwelahan, kailangan mo ba ng bago? Kailangan. Pag yung sasakyan mo ay luma na, kailangan ba ng bago? Ang yung cellphone, pag luma na, yung tipong parang hugis sabon, two-liner lang, tapos polyphonic pa, kailangan bang palitan? Hello? Kailangan po bang palitan? Ay, magtiyaga kayo dyan kung ayaw niyong palitan. Kailangan na bang palitan? Yes, there is a need for a new one. Tama mga kapatid? Amen po ba? So dapat palitan na kasi luma na ang lumang kasunduan. Ano ang kailangan? Bagong kasunduan. Maliwanag po ba mga kapatid? Let's look at this. Kaya sabi ng Hebrews 8:7, if the first covenant, may condition, if the first covenant or the law had been faultless, merong mali, faultless, there would have been no need for a second covenant. Ano yan? The grace to replace it. Sa Tagalog, kung wala naman palang mali, doon sa unang kasunduan, hindi na kailangan ng ikalawa pang kasunduan. Kaso nakakita ang Diyos ng mali, kaya pinalitan ito ng bago. Amen? Amen po ba? Now, ano ang ipinalit dito? Basahin ulit natin. John 1:17. For the law, anong tinutukoy? Old covenant, your performance was given through Moses sa tao. Christ's performance or grace and truth came through Jesus Christ. Nakita niyo mga kapatid? Inalis na yung lumang kasunduan mula kay Moses, mga batas, at pinalitan na ng batas ng biyaya kay Kristo Jesus. Mas pinadali. Sabihin sa katabi, mas pinadali. At hindi na mahirapan ng tao na lumapit sa Diyos para makatanggap tayo ng pabor at biyaya ng Diyos dahil sa ating Panginoong Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Naintindihan niyo po mga kapatid? No, ulitin ko nung unang panahon ni Moses, napakahirap na maipasa ang katuwiran. Tama mga kapatid? Kasi ang dami mong iaalay na mga tupa, baka, kambing, etc. etc. Paano kung wala ka? Walang kapatawaran. Tama? Buti na lamang, minsana na lamang pong ginawa ito ng ating Panginoong Kristo. Shout amen. Amen. Hallelujah. Sabi pa ng Galatians 3 verse 10, all who rely on observing, ito pa pala. Next po, God verified that the old covenant is, faulty. No? So, He is determined to start a new covenant sa pamamagitan through the cross of Christ. No? Pag sinabi pong faulty, defective. Sabihin natin defective. Or something's wrong. Merong mali. No? Hindi maayos. Kaya, determinado ang Diyos na palitan ito ng bago sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Galatians 4, verse 4 to 5. Tingnan nyo po. But when the time has fully come, time na, God sent His Son, born of a woman, born under law. Pag sinabing born under law, subjected to death. Pwede siyang mamatay, pwede siyang parusahan. Nangyari ba kay Kristo? Yes. To redeem those who are under the law. Pag sinabing to redeem, kailangan niyang
tubusin ang mga tao. Pero paano niya matutubos? Kailangan niyang mabuhay na muli. Nakukuha niyo mga kapatid? Kasi kung si Kristo ay nanatiling patay, wala tayong kaligtasan. Can you hear amen? To redeem those under the law, that we might, look at that, receive the full rights of sons. Para matanggap mo ang kabuuan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. Can you hear amen? Now, tatanungin ko kayo, lalaki ba yung pinadala ng Ama? Lalaki po ba yung tagapagligtas? Pinanganak ba siya ng isang birhen? Amen. Siya ba'y namatay? At siya ba'y muling nabuhay? Sino siya? Siya ay si Jesus. Lakasan natin. Siya ay si Jesus. Amen po ba mga kapatid? At si Jesus lamang ang may kakayanan na tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ganun, amen? Amen. John 1:17, again, for the law or old covenant, your performance was given through Moses. Grace or new covenant, Christ's performance and truth came through Jesus Christ. Kaya po, tingnan nyo yan sa bagong kasunduan, nakabase po ang performance ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi sa performance natin. Can you hear amen? Ikaw ba'y papayag na ipako ka sa krus? Sinong papayag? Wala naman po ata dito. Tama mga kapatid? Bukod sa mahirap, hindi natin kaya. Baka mga pag namatay ka daw, hindi ka na mabuhay na maguli. Tama po mga kapatid? Ito'y naganap na ang Panginoong Yesus na ang napako sa krus ng Kalbaryo because Jesus came. Dumating po ba si Kristo? He came at dumating siya 2,000 taon na ang nakalilipas. Galatians 3 verse 10. Sabi rito, all who rely on observing the law are under a curse. Sa lahat daw po ng sumusunod sa batas, sila po'y nasa ilalim ng sumpa. For it is written, sabi diyan, curse is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. No? Sabi po diyan, bakit po curse or sinumpa ang lahat ng sumusunod sa batas? Kasi papatayin ang sino mang hindi makasunod sa batas. Tama po ba mga kapatid? Diba sa 10 utos, pag hindi mo yun nasunod, ikaw ay tiyak na papatayin. Ito po ang requirement ng law. Napakahirap po ba? Mahirap sundin o madaling sundin? Napakahirap. Kaya anong nangyari? Iniba ng Diyos ang kasunduan. Naku, mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Dahil bakit? Pag hindi binago ng Diyos ang kasunduan, tiyak mauubos agad ang mga tao. Bakit? Maya-maya lang, pag nagkasala ako, patay. Ikaw, pag nagkasala ka, patay. Ano mangyari sa tao? Mauubos, patay. At pag nangyari yon, na batas lang ang iiral, walang pupunta sa langit. Tama po mga kapatid? Buti na lamang dumating ang biyaya ni Kristo. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatan na makatungtong sa langit. Shout amen. Pumalakpak po ang lahat ng naniniwala. Are you with me mga kapatid? Tuloy po natin sa verse 11 and 12. Sabi diyan, clearly no one is justified before God by the law or your performance. Hindi ka magiging matuwid, hindi ka magiging malinis sa pagtupad mo sa batas. Because, look at that, the righteous will live by faith. Kanino? In Christ. Ang mga matutuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Tingin ka sa sarili mo, matuwid ka ba? Ikaw ba'y matuwid? Ako ba'y matuwid? Sa tingin ninyo, tingnan nyo lang ako, matuwid ba ako? Para namang hindi. Tingnan mo naman ang sarili mo. Perfect ka ba? Matuwid ka ba? So hindi ka maliligtas kung ikaw ay susunod lang sa batas. Kasi magsisimula ka sa walang katuwiran. Tama po mga kapatid? Amen po mga kapatid? At dahil doon, walang kaligtasan. Pero tingnan nyo ito, the righteous will live by, ano daw? Faith. Ha? Sa pananampalataya mo lang kay Kristo, naniniwala ka ba kay Kristo? Naniniwala ka na, nilinis ka na ni Kristo. Wow! Sabi dito, the righteous will live. Mabubuhay ang mga matutuwid dahil sa kanilang pananampalataya. Pumalakpak nga po ang lahat ng nananampalataya sa ating Diyos na buhay. Naniniwala ba kayo sa mga pangako ng Diyos?
Naniniwala ba kayo sa mga pangako ng Biblia? Therefore, the righteous shall live by faith. Manampalataya ka lang. Kaya sinabi na wala kang mararating. Hindi ka makakatapos. Babagsak ang buhay mo. Hindi yan ang pinaniniwalaan ko. Ang pinaniniwalaan ko ay ang Jeremiah 29:11. May napakagandang plano ang Diyos sa akin. Hindi ako magkakasakit sapagkat ako ay magaling na. Ako ay hindi maghihirap o magugutom kasi ako ay super blessed dahil kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. So, the righteous will live by faith. Verse 12, the law is not based on faith. Napakalinaw. Pag kasunduan ng batas, hindi yan base sa pananampalataya. On the contrary, the man who does these things will live by them. No? Yung law po, ang pangako niyan, magkakabuhay ka if you obey the law. Tama, mga kapatid? Huwag kang pumatay, mabubuhay ka. Huwag kang magnakaw, mabubuhay ka. Nakuha niyo, mga kapatid? Amen po ba? Pag sumuway ka naman, anong sasabihin? Patay ka, bata ka. Pag hindi ka humingi ng tawad. Pero ang promise ng Diyos at ng Biblia, the righteous will live by faith. Mabubuhay ang tao sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At ito'y dapat naniniwala ka na kaya kang tubusin ng ating Diyos na buhay. Amen? Now, merong ako nasagi na sensitibong bagay. Pastor, sabi mo kanina, ibig sabihin ba pag ako'y pumatay, pag ako'y nagnakaw, ay hindi na ako mamamatay? Well, let me clear that, brothers and sisters. Ikaw ay mananagot pa rin sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Can you hear amen? Not unless nasa langit ka na. Pero dahil nasa batas ka ng tao, pag gumawa ka ng paglabag sa batas ng tao, ikaw ay mananagot sa batas ng tao. At kung anong pataw, kung silya elektrika, kung ikaw ay makukulong na habang buhay, yan ang mangyayari sa iyo. Pero may pangako ang Diyos, kahit ang mga nakakulong, ang mga kriminal, ang mga notorious at wala ng pag-asa, kaya pa ring patawarin ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Is that clear? Maliwanag po? Alright. 13. Tingnan niyo po. Christ redeemed us from the curse of the law. Paano? By becoming a curse for us. For it is written. Ano sabi? Cursed is everyone who is hung on the tree. Ano po yan? The cross. Tayo ba'y naipako sa krus? Tayo ba'y isinabit sa puno? Hindi. Sino ang isinabit sa puno? Sino ang pinako sa krus? Si Kristo. Kaya lahat ng sumpa ng tao ay napunta na kay Kristo para tubusin ang lahat ng kasalanan ng mundo. Can you hear amen? 14. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham, look at that, might come to the Gentiles sa atin, mga tao, through Christ Jesus. So that by faith, not by works, we might, look at that, receive the promise of the Spirit, promise of blessing. Yung banal na spirito na nasa atin in our born again spirit. Can I hear amen? Maliwanag po ba yun, mga kapatid? So tinubos na tayong lahat ni Kristo sa lahat ng sumpa. Kaya wala nang kamalasan, wala nang paghihirap na darating sa atin kung tayo nananampalataya sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. However, look at this. Look at our situation. Next po. Under the old covenant, ano pong sabi? Or the law? Under the old covenant or the law, ano sabi? Even the best failed. Oh my goodness. Are you the best? Are you the best in your family? Are you the best in your class? Are you the best in your office? Ikaw bang pinakamagaling? Sabi po, even the best fail under the law or the old covenant. Can I hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Totoo po ba ito? Sapagkat ngayon, the best ka, pero maraming papalit sa iyo na mas the best pa. Can I hear amen? So, silipin natin kung sino yung mga best of the best. Number 1 is Adam. Kilala niyo po si Adam? Si Adan? Yan. Si Adan po ay ang unang tao na nilikha ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 6, sabi diyan, when the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye
and also desirable for gaining wisdom. She took some and ate it. Kumuha siya, kinain niya. She also gave, maalalahanin, she also gave some to her husband, sino yan? Si Adam, who was with her, and he ate it. Kinain din naman niya. Now, to cut the long story short, Genesis 3:17. Next po. To Adam, he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Ano sabi? Curse is the ground because of you. Sumpain ang lupa dahil sa iyo, Adan. Through painful toil, ano po yon? Hard work, you will eat of it all the days of your life. Gusto mong kumain, Adan? Bago ka kumain, maghihirap ka muna, maggagabutil-butil gamunggo na pawis ang iyong mukha bago ka kumain. Ngayon lang ba? Hindi. All the days of your life habang nabubuhay ka. Can you hear, amen? So nakita nyo, mahal na mahal ng Diyos, pero dahil nagkamali sa Diyos, siya po ay naghirap. Are you with me, mga kapatid? Amen? Who else? Number 2. Sino po yan? Number 2 is, next po, Noah. Kilala niyo po si Noah? Siya po yung gumawa ng arko. Yan, sana malinaw po yan. Genesis 9:20-21. Sabi rito, after the flood, syempre, Noah began to cultivate the ground and planted a vineyard. Ito yung nakalabas na sila sa arko kasi wala na pong tubig. One day, anong ginawa ni Noah? He drank some of wine he had made and become what? Drunk and lay naked inside his tent. Nakita niyo po yon? Kahit na napakatapatan ng Diyos dito kay tandang Noah, naglasing pa rin siya at nagburlis. Nakita niyo po, mga kapatid? Kasi siya po yung kauna-unahang tao na nagtanim ng ubas. Bakit? Siya ay farmer at nakatira siya sa farm. Ha? Ako niya, mga kapatid? So dahil naisip niya, total nasa farm naman ako, siguro wala naman ekang makakakita sa akin. Okay lang naman kasi konti lang naman mga tao dito. Ang problema, nang dumating ang kanyang anak na si Ham, no? Napagkatuwaan siya at imbis na takpan yung kanyang tatay, ipinagsabi pa doon sa kanyang ibang mga kapatid. Kaya ano nangyari? Sinumpa hindi si Ham, kundi yung anak niya na si Canaan. Anong sabi? Ikaw, Kanaan or Canaan, ay magiging alipin ni Shem, na isa pang anak ni Noah. No? So, ano nangyari? Dahil sa kapabayaan ng tatay na si Ham, nag-suffer ang kanyang mga anak, hindi siya. Nakuha niyo po yung mga kapatid? Amen po ba? So, nagkamali po sila doon. Next, number 2, Abraham. Or number 3 is Abraham. Sino po yung si Abraham? Kilala niyo po ba? May problema po ba kay Abraham? Meron po, wala. Nagkasala ba si Abraham? Yes. Ano po ang kanya naging kasalanan? Next po, Abraham lied twice about his wife. Amen po ba, kapatid? So nagsinungaling siya ng 2 beses tungkol sa kanyang asawa. Una ay sa Genesis chapter 12 verse 13 sa harap ni Parao, king of Egypt. Sinabi niya na, sabi mo, wag mo sabing asawa mo ako, kapatid mo lang ako, para hindi ako patayin, protektahan ako ng Parao. At dahil nga nakaligtas siya ron, na ulit-ulit yon, naging habit na niya, nakalusot kasi. Inulit naman niya sa Genesis 20 verse 2 kay Abimelech, ang hari ng Gerar. So, ganun din ang nangyari. So, nakita niyo po yon. Bagaman si Abraham ay malapit sa Diyos, nagkaroon siya ng pagsisinungaling. Can you hear, amen? Amen po ba? Number 4, sino po yon? Ito po, si Moses. Kilala niyo po si Moses. Amen? Sabi niya sa Exodus 33 verse 11, the Lord would speak to Moses face to face as a man speak with his friend. No, ganun sila ka-close ng Diyos. Pag nakipag-usap si Moses sa ating Diyos, close na close. Face to face. Hindi po feeling close ha. Kasi minsan may mga tao na feeling close sa atin, di ba? Ito hindi. Close talaga sila ng Diyos. Kilala talaga sila ng Diyos. Ang tanong ay, ano pong problema kay Moses? May problema ba? Mayroon.
Exodus 17 verse 6. Tingnan niyo po. I will stand there before you by the rock at Horeb. Ang Diyos ang nagsasalita. Strike the rock and the water will come out of it for the people to drink. So, Moses did this in the sight of the elders of Israel. Ano ang unang utos kay Moses? Strike the rock. Paluin mo, hampasin mo yung bato. Yun ang kanyang unang utos. Pero nagbago po. Sabihin sa katabi, nagbago ang utos ng Diyos. Maybe because He's not paying attention. Kaya sabi sa Numbers 20 verse 7 to 8. Ano po? Baka kasi may sinasabi sa atin ng Diyos, o magpakanta ka. Pero sabi ng Diyos, huwag ka nang magpakanta, mag-drums ka na lang. Eh hindi ka nakikinig. So nagkaroon ng pagbabago sa utos. Ano nangyari? Numbers 20:7 to 8. Then the Lord spoke to Moses, saying, take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together. Ano po ang pangalawang utos? Speak to the rock before their eyes, and it will yield its water. Thus you shall bring water for them out of the rock and give drink to the congregation and their animals. No? Ang unang utos ay hampasin mo, strike the rock. Ang ikalawa na ay speak to the rock, kausapin mo. Verse 9 and 10. So Moses took the rod from before the Lord as he has commanded him. 10. And Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock, and he said to them, hear now, you rebels. No? Tinawag niya na yung mga tao, kagaya ng sinabi ng Diyos, nagpalibot sila doon sa bato, pero tingnan nyo medyo nag-iba yung tono ni Moses. Ang sabi niya, hear now, you rebels. Ano po yung mga rebels? Disobedient people. Must we bring water for you out of this rock? Kami pa bang magbibigay ng tubig eka sa inyo? Ano bang sabi ng Diyos? Bigyan mo sila ng tubig sa pamamagitan ng pagsasalita sa bato na iyan. Verse 11, then Moses lifted his hand and, look at that, struck the rock. Ilang beses? Hindi lang isa. Not once, but twice. Struck the rock twice with his rod, and water came out abundantly. And the congregation and their animals drank. Nakita niyo po yun mga kapatid? Nakainom pa rin naman sila. Tama po mga kapatid? Pero dahil sa katigasan, dahil sa rebellious attitude ng mga Israelita, imbis na pagsalitaan, imbis na utusan lang ni Moses yung bato, anong ginawa niya? Ginawa niyang palo-palo. Nakuha niyo po yun mga kapatid? At after that, lumabas po ang tubig at sila ay uminom. Pero yun na ang huling araw na magkakasama sila. Bakit? Verse 12. Tingnan niyo po yan. Everybody. Then the Lord spoke to Moses and Aaron, kasama assistant niya, because you did not believe me, to hallow me in the eyes of the children of Israel. Anong sabi ng Diyos? Therefore, you shall not bring this assembly into the land which I have given them. No? Nakita niyo po yun mga kapatid? Dahil hindi nyo pinaniniwalaan ng Diyos, dahil hindi nyo binigyan ng kabanalan ang Diyos, this assembly, sabi niya, pag sinabing assembly, it's either your ministry. Sino po sa inyo may mga ministry na? Taas ang kamay. This church or this care group, anumang mga pagtitipon ng tao na binigay sa iyong kamay. Ang sabi ng Diyos, dahil hindi kayo nakikinig, hindi na ikaw ang magpapatuloy niyan. Hindi na ikaw ang hahawak niyan. Nakita niyo po yung mga kapatid? Nakita niyo po? Pero minsan, may inaalis ang Diyos at may ipinapalit siya sapagkat matitigas ang ulo nating mga tao. Can you hear amen? Pero ang totoo niyan, hindi lang naman mga membro ang may katigasan ng ulo. Can you hear amen? Minsan din ay si Moses, ang mismong leader. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Amen po ba? Kaya maging tapat po tayo sa ministry natin. Bakit? Kapag wala na tayong interest, natatabangan na tayo, nagpapabaya na tayo, ibinibigay na natin yung ating ministry sa iba, brothers and sisters, hindi na po napaparangalan ng Diyos. At pag nangyari yan, kapatid, pwede kang palitan ng Diyos, kagaya ng nangyari kay Moses. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid?
Alam ba natin ang principles ng parable of the talents? Alam niyo po ba mga kapatid? Ano ang kanyang prinsipyo? Yung iisa na lang, pero hindi mo ginamit, anong gagawin? Aalisin pa. Pero yung napakarami, dadagdagan pa. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So kung lagi kang nagpapaliban, lagi kang nag-excuse, lagi kang absent or late, lagi kang nagpapapalit or nagpapabaya, or so for whatsoever reason, sa iyong ministry, darating ang araw, ang Diyos na mismo ang magpapalit sa iyo only to find out na wala na pala ang gift na dating ibinigay sa iyo ng Diyos. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya sabihin sa katabi, magpagamit ka sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magpagamit ka sa Diyos bago may pumalit sa pwesto mo. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Si Moses, hindi po siya na-spare. Ha? Ito'y kilala na tao sa Biblia. Pero napalitan po siya. How much more tayo? Can I hear amen? Amen. Finally, number 5. Dito po ako magtatapos. Ang huling best of the best na tao ay sino? David. No? Si David is a man after God's own heart. Sabi ng Psalms 119, 164, tingnan nyo ang kanyang ugali. 7 times a day, I praise you for your righteous law. Napakaiksi, ano? Sa unang basa, parang hindi naman nakakabilib. Tama ba mga kapatid? Kasi si David daw, 7 times a day na nagpe-praise and worship at nananalangin. Nakuha nyo ba yun mga kapatid? Ano naman nakakabilib doon? Grabe siyang mag-pray. Ilang beses siyang manalangin? 7 times a day. 7 beses sa isang araw. Ikaw, gaano ka katagal mag-pray? 7 minutes? Hello? Ano pa? Yung kanyang praise and worship, 7 times a day din. Para bang yung kanyang bahay ay parang laging Sunday. Kasi araw-araw, 7 beses sa isang araw ay lagi siyang nagpapatugtog, lagi siyang nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Tayo, ilang beses mag-praise and worship? Linggo lang at Miyerkules. 2 beses lang. Nakuha niyo po mga kapatid. Pero si David, ibang klase. Pero ano ang kanyang problema? May problema ba si David? Meron po. Now, ang tanong ay bakit nagagawa ni David na magdasal at magpuri ng 7 beses sa isang araw? Acts chapter 13 verse 22. Malapit na po tayong matapos. Last 1 verse na lang. After removing Saul, no? Inalis si Saul. Sino pinalit? He made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Tingnan niyo kasunod. He will do everything I wanted him to do. Tanong, are you a man or woman after God's own heart? Yes or no? Ikaw ba'y malapit sa puso ng Diyos? Gagawin mo ba kung anong sinabi ng Diyos sa iyo? Mag-resign ka sa trabaho. Magpakanta ka na lang sa church kahit walang allowance. Amen, Lord? Yes, Lord ba? Parang hindi naman natin gagawin yon. Pero si David, he is a man after God's own heart. Ibig sabihin ng man after God's own heart, alam niya ang tibok ng puso ng Diyos. Amen? Alam niya ang gusto ng Diyos. Ibig sabihin, naiintindihan niya kung ano ang gusto ng Diyos sa kanya at nararanasan niya, nararamdaman niya kung ano ang pagpapala na binibigay ng Diyos sa kanya. Amen mga kapatid? Bakit siya ay mayroong pananampalataya na hindi nagbabago ang Diyos niya? Kung ang Diyos ay nagpo-provide noon, nagpo-provide siya ngayon, at kaya niyang i-provide ang lahat ng pangangailangan mo hanggang sa kasalukuyan. Shout amen. Kahit mawalan ka pa ng trabaho, shout amen. Amen. I am the living proof. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pero hindi ko naman sinabing gawin ninyo. Baka hindi yan ang inyong pananampalataya. But this is my faith. And I am a man after God's own heart. Ang gusto ko na lamang ay maglingkod, magdala ng kaluluwa sa Panginoon, nagturo ng kanyang salita upang marami pa ang pumunta sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay.
Now, anong problema kay David? May problema po ba kay David? Yes. David committed what? Adultery and murder. 2 Samuel 11 po yan. Kayo na lang ang magbasa. Napakabigat ng kanyang kasalanan. Adultery and pagpatay or murder. So nakita niyo po yun mga kapatid? Nakita niyo po ba? Next po ulit, pakipindot. Si Adan, si Noah, sino pa? Si Abraham, si Moses, and David are the best of the best in the eyes of God and in the Bible. Can you hear amen? Amen po ba? And yet, anong sabi natin? Under the old covenant, even the best fail. Can you hear amen? Amen po ba? Lahat sila kapos, sabi ng Romans 3:23. Walang matuwid na isa man sa harap ng Diyos. Can you hear amen? Buti na lamang. Gusto niyo po ba ng good news? Gusto niyo po ba ng good news? Ano po ang ating good news? No? I hope po na ma-appreciate po natin ito today. And I hope na ma-appreciate niyo ang ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano po yon? Pakipindot lang, brothers and sisters. Yan. In the new covenant, under the new covenant or grace, look at that. Even the worst can be saved. Amen po mga kapatid? Wala bang palakpakan Diyos dyan? Wow! Sa old covenant, the best ka na, bagsak ka pa. Pero sa bagong kasunduan, kahit na ikaw na ang pinakamasamang tao, kaya ka pa rin iligtas ng Diyos. Uumpisan ka ng Diyos na iligtas para lahat ng pabor, lahat ng magandang bagay ay kaya niya nang ibigay sa iyo sapagkat anak ka na ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you happy with that? Last verse natin, patunay ni Apostol Pablo, 1 Timothy 1:15-16. Here is a trustworthy saying. Ibig sabihin, ito yung mapagkakatiwalaan, sabi ni Pablo, that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save, sino daw? Sinners, of whom I am the worst. Si Kristo dumating para iligtas ang mga mababait ba? Makasalanan, at siya raw ang pinaka-worst. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, look at that, Christ Jesus might display the unlimited patience as an example for those who would believe on Him and receive eternal life. Can I hear amen? No? Para makita ng mga tao na kahit ako'y napakasama, ang buhay ko'y patapon, kaya pa rin akong pagtiyagaan ng Diyos para dalhin sa langit. Shout amen. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. May natutunan po ba yung mga kapatid? Next po, to be continued, ano ang ating Macarius Challenge? Tayo po tayong lahat. Everybody, in Christ, I am under the new and better covenant. Sige nga, isigaw natin ng malakas. 1, 2, 3, go. In Christ, I am under the new and better covenant. All glory to God alone. Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sapagkat hindi na kami nakadepende sa aming performance. Because we have just learned that in the old covenant, even the best fail. Panginoon, kahit anong pagpupunyagin namin, wala po kaming kayang gawin para mapasaya ka, Panginoon. Lagi kaming bumabagsak sa aming lumang pagkatao. Kami makasalanan, walang pag-asa. Pero Panginoon, grabe ang pagmamahal mo sa amin, kagaya ng awit. Iniwan mo ang langit, niyakap mo ang aming karumihan. Ang iyong sukdulang biyaya, Panginoon, ang laging magpapaalala sa amin kung gaano mo kami kamahal. And Lord, we just realize that today. Naakala namin ganun-ganun lang ang pagliligtas mo sa amin, pero grabe pala ang aming pinagdadaanan. In the old covenant, we can fail because we are not the best, Lord. And yet, in the new covenant, because of the grace of Jesus Christ, even the worst
can be saved. And that is a good news, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang balita na ito. Ipagsasabi namin sa lahat ng aming kakilala, sa lahat ng aming kaanak, sa aming kapamilya, na pwede silang iligtas ni Kristo anuman ang kanilang kalagayan. Panginoon, salamat po sapagkat hindi na kami nabubuhay sa ilalim ng batas ng tao o ng batas ng Diyos, kundi kami po ay nasa ilalim na ng batas ni Kristo, sa batas sa ilalim ng biyaya. At kami po ay patuloy na aasa ng aming kalagayan sa iyo. Kami magiging matuwid, kami magiging banal, sapagkat kami po ay tinubos na ng aming Panginoong Kristo. Salamat po ng marami, Ama. Narito po ang aking mga kapatid. Patuloy na mangusap ka sa kanilang mga espiritu at patuloy po na palayain po ninyo ang bawat isa sa amin na kami po ay tunay na nabubuhay dahil lamang sa inyong biyaya at pabor. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat in Jesus' name. At lahat ng pinaburan ng biyaya ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? In Christ, I am under the new and better covenant. To God be all the glory. Are you blessed? Super blessed. Dapat lang. Kaya dapat po ay ibigay din natin ang ating the best and better blessing and giving, grace giving sa Panginoon. Tawagan po natin ang naka-assign for our grace giving.